Binasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gedeon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-giik at baka siya makita ng mga Madianita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gedeon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gedeon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gedeon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog." "Hihintayin kita," sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gedeon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gedeon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gedeon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gedeon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang "Ang Panginoon ay Kapayapaan, Panginoon, Salom." Ang salita ng Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro,
Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Siguro meron hong isang tanong na binitawan si Gideon sa ating unang pagbasa na talagang makaka-relate tayo. O di kaya ay para bang alam natin na yung tanong niya ay tanong din ho natin. Yung tanong ni Gideon dun sa anghel na nagpakita sa kanya, kung tunay na sumasa amin ng Panginoon, bakit ganito ang aming sitwasyon? Bakit walang kababalaghan kaming nakikita? Bakit parang hindi namin nararamdaman yung kanyang presensya? Bakit parang hindi namin nakikita na ginagabayan kami ng kamay ng Diyos? Siguro may mga pagkakataon din ho na nakikita natin yung sarili natin na tinatanong din ng Diyos sa mga ganong pagkakataon. Nagsisimba naman ako, pero bakit ganito ang sitwasyon ko? Nagdadasal naman ako, pero hindi binibigay sa akin yung kahilingan ko. Nagpapakabuti naman ako, pero parang ang dami-daming hindi magandang nangyayari sa akin. Minsan may mga pagkakataon ho na mahirap sagutin yung mga sitwasyon na iyan, lalo na kung tingin naman natin ay para bang wala talaga tayong ginagawang mali. Oo, minsan may mga tanong na para bang hindi na natin kayang sagutin. Pero kung titingnan din ho natin yung kwento ni Gideon dun sa ating unang pagbasa, alalahanin ho natin yung sitwasyon din nila bilang isang bayan ng Israel. Dahil nasa sadlak sila sa pagkakataon na sila yung sinasakop ng mga dayuhan, sinasakop ng kanilang mga kalaban. Kaya ganun na lamang ang pagtatanong ni Gideon. Nasaan ang kamay ng Diyos kung tunay siyang sumasa amin siya? Nasaan ang Panginoon? Bakit ganito ang aming sitwasyon? Dahil nasa sadlak sila sa kamay ng mga dayuhan, sa kamay ng mga kaaway, dahil unang-una, dahil may kagagawan din ang bayan ng Israel. May ginawa din silang hindi maganda sa Panginoon. Hindi sila tumupad dun sa kasunduan na ibinigay ng Panginoon, na sila ay magiging tapat sa Panginoon bilang kanilang nag-iisang Diyos. Siguro maganda hong tingnan din yan sa sitwasyon din natin. Kapag tinatanong din natin yung ating sarili o tinatanong natin ng Diyos, nasaan ka, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon? Bakit hindi ka namin maramdaman? Bakit hindi namin makita yung iyong presensya? Baka mamaya, ito'y epekto lamang ng ating pagkakamali at hinahayaan tayo ng Diyos na matuto tayo sa ating mga karanasan. Mahirap hanapin ang kamay ng Diyos kung tayo'y nahihirapan, kung tayo'y may pinagdadaan ng pagsubok, o di kaya ay hindi natin namamalayan na kagagawan din natin o di kaya epekto ng ating pagkakamali. Madali kasing isipin na pinaparusahan tayo ng Diyos, pero hindi natin nakikita o nakakalimutan natin na yung maling nagawa natin ay may epekto din pagkatapos ng ilang panahon o pagkatapos ng ilang sandali. Hindi natin nakikita na may hindi magandang epekto yung maling ginawa natin. Siguro ito yung magandang tingnan natin. Pero kahit na pinagdadaanan natin yung epekto nung pagkakamali, epekto ng ating kasalanan, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Dahil sa mga pagkakataong yon, doon din tayo natututo. Kaya nga sabi din sa ating ebanghelyo na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, na mas madali pang makatawid o makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Pero tayo, walang imposible para sa Panginoon. Ano man yung pagsubok na pinagdadaanan natin, ano mang hindi magandang pangyayari yung ating kinakaharap, ito'y mga pagkakataon din upang mawala o ating mabitawan yung mga hindi kinakailangan. Nang sa gayon,
matuon lang natin yung ating pansin sa Panginoon. Matuon lang natin yung ating paningin sa pagsunod kay Jesus. At sa pagsunod natin kay Jesus, makikita natin yung tunay na kayamanan na sanang pinangahawakan natin. Kung may mga tanong pa tayo, katulad ng tanong ni Gideon, hindi masamang tanongin ng Panginoon. Pero hayaan din nating lumuwang o lumapad yung ating paningin, lumawak yung ating pag-unawa, upang makita rin yung ating mga karanasan. Ano ba yung mga pagkakamali natin? Ano ba yung kailangan nating harapin? Ano ba yung epekto ng kasalanan natin? At sa pagharap natin ng mga bagay na ito, huwag nating kalimutan na may aral din itong dinudulot para sa atin. Upang sa gayon, kung mahirap mang makapasok sa kaharian ng Diyos, baka may mga bagay pa tayong kailangang bitawan. May mga bagay pa tayong kailangang iwanan upang sa gayon, buong puso tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil natuon lang natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.